Maupay nga takma sinirangan Visayas ng syudadan Tacloban, live kita yan nga nababatian na aton FMR app nga nakikita na Facebook pages ng FMR ng PRTV Tacloban. Kaupo doon bugos nga puwersa ng PRTV News Team, ako Noel Liogoy, nga naman ipapadangat ang mga presko nga magpaso nga mga notisya yan nga oras, nga naaton mga laray uluhan. Mayor Sara Duterte nagdigon nga diri babayaan hi BBM haluyon pag-endorso iya han iba nga presidential candidate. National Telecommunications Commission ginbuyagyag na may adap pira nga radio stations sa rehiyon nga illegal nga nag-ooperate. Pagsulutin face mask, igpapabilin bisa na lang yung aada na very low risk kontra COVID-19 ang Pilipinas. Pira nga mga mulupyo, paburhini nga desisyon. Diri na paggamitin QR code scanning, igin panawagan han mga negosyante han Tacloban. Road widening ang mga kakalsadaan ng Tacloban. Dako nga ayat tungudan road right of way sumalahad DPWH Tacloban City District Engineering Office. 19 nga mga bungtongan syudad na sinirangan Visayas. ASF free na. Nga na maturaton mga laray uluhan, masunod naman ang mga katukiban. Ngan haton naman siyahan nga notisya ng oras ginsigurado ni Vice Presidential Candidate Inday Sara Duterte nga diri hinibabayaan ira kandidatura itong katandem nga hianay Senador Bongbong Marcos Jr. At aliwan ni ito na ginendorso ni Bapang ang mga presidentiable. Anitong report ni Don Leandro True. Haluyuan damo nga mga grupo nga nag-endorso kan lakas CMD Vice Presidential Candidate Mayor Inday Sara Duterte haiba nga presidential candidate gindig-unan hini nga paninindugan niya ito niya loyalidad hakatandem nga Bongbong Marcos Jr. nga iya mismo personal nga pinili. Ini nga pag-endorso hindi mga partido haiya nga igtandem liwat haiba nga mga presidential candidate. Nagpapakita daw lahi itong pagtapod ng tawo haiya como sa nga leader. Pero haluyo ini, nagpapasalamat lang ni Giapon na suporta ng tapod nga iginpapakita haiya. Manggod hautro niya pagdigonti kang pamanhad to. Hi BBM na ito niya gusto nga ikaupod. Hindi nga iray na pag-ungkaraw, hapi nakataas nga posisyon han nasod. Ha 47 dias na la nga nabibilin ug saan piniliay yan ang Mayo 9 mas ginpapaniguruhan pahan unity mga malimot ang nasod nga maipaabot nira katawan an ira mga plataporma sugad ito mapabaskog ang ekonomiyahan nasod nga may banan iton kakurian. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita. Haiba naman nga notisya ginkumpirma ito National Telecommunications Commission o NTC nga may dapira nga mga radio station din ni reyon itong illegal nga nag-ooperate mahituro itong kawaray prangkisa. Insigurado naman itong buhatan nga nabubuhat naman ng mga pitada agud nga mapasadhanan na sabi nga mga stasyon. Ad itong report ni Jay Barion. May adala gihapon mga illegal o unauthorized broadcast radio stations din herayon 8, labi na FM stations nga na mag-ooperate nga waray prangkisa. Ini itong ginbuyagyag ni National Telecommunications Commission Regional Director Wilfredo Zabala, ini kasumpayhan nati kahiranin na liwat nga piniliay. Sumalakan Zabala, kaudgan nga ira mga namonitor nga lugar nga may ida mga FM stations nga illegal nga nag-ooperate ang probinsya ng Western Samar nga Northern Samar nga ipinaagyan mahugot ng pagpanginano ngan koordinasyon han NTC han mga kapulisan, kaupod ang legal team han buhatan, personal nga gin-inspeksyon han mga ini ang mga nasabing nga radio stations. Last month, nagpunta yung ating legal unit sa inspection unit, enforcement. Nag-serve po sila sa Samar area, Western Samar sa Northern Samar. Kasi lalo na sa Northern Samar, aminin po ni NTC na marami doon ngayon nag-ooperate ng illegal. So, kasi medyo malayo dito sa Tacloban, kaya hindi po natin basta-basta rin monitor kung nag-operate sila ulit o hindi. Kaya lang mayroon po nagre-report sa atin kasi dito ng kahit paano ay
nabibigyan kami ng impormasyon na nag-operate ulit sila. Tungod ini iginserbi dayon han legal team ang cease and desist order subay na mismo ha mandato ti kang NTC Central Office. Doon pa ni sabala nga pananglitan nga otro nga mag-operate ang mga nasabing radio stations in kakasuhan na ang mga nagpapaluyo ni. Aminado ang opisyal nga dako nga ayat tahiraahan sa ang pagsurapo hini nga illegal nga aktibidad hinpira nga radio station sa mao nga dapit. Pero usalaan iragin kikita nga solusyon labotan pagkasuhi ang pagkumpiskarhan mga ekipahe hapag sisiguro nga diri na gud utro nga makabalik. Tungkol po dyan sa mga tinatawag po natin mga illegal or unauthorized broadcast stations, lalo na po sa FM stations. Kasi sa AM station ngayon, wala na po tayong, wala po nare-report sa amin na nag-illegal. Karamihan po siya sa FM station. No? Ang FM stations kasi, diyan po tayo nakakaroon ng problema kasi madali po siyang mabili yung transmitter na 100 watts lang siya. So, last year marami rin tayong naipasara kahit papaano mga ilan pala na kundi marami kundi ilan sa mga illegal na po yan ay nabigyan po ng cease and desist order ng aming Central Office. Hapag kay na mas mahugot pa nga monitoring ang ginbubuhatan ng NTC ha mga lugar o probinsyahan sinirangan Visayas kumo kapartan ira kampanya nga maundang na aton mga radio stations nga illegal nga nag-ooperate. Jay Barion, Arangkada Balita. Bisan pa man kung nakapailarom na hamas ginpahukalan nga alert level 1 labi na itong Tacloban in magpapabilin lagi hapon. Ito ni ginmamando nga pagsulod itong face mask basar nito naging kamanduan ni Presidente Rodrigo Duterte. Pabor naman ni itong pera nga mga mudupyo hini nga desisyon. Ari itong report ni Sara May Archaga. Iginpapasabot yan ni Presidente Rodrigo Duterte nga magpapabilin nga mandato ang pagsusulotin face mask kabugos nga Pilipinas bisan pa man ginkukonsidera na nga ada very low risk kontra COVID-19 ang nasod tungudan pa dayon nga pag-inubos sa mga kaso nga nahipapatik kadadlaw. Sa malakan Presidente Duterte ang paggamit in face shield and pwede na tanggalon pero diri pa naman liwat pwede ang pagtanggal han face mask labi na mga indoor places tungod nagihapon nga may dapahulga hini nga makamarate nga sakit. Butang naman liwat nga ginpaboran han kadamaan nga mga mulupyo ilabi pa nga diri paliwat tapos ang COVID-19 pandemic. Oo, kumbaga ako napabor ako kay primero dili lang sila nga mga COVID ang virus. Ang tapo-tapula among gilikay. Bimaminti mayada bungod, okay lang, walang problema. Sa bagay, para akon, mas maupay ka diri tanggalon kay at least nakaka-additional nga safe tao. Tungod dito nga mga virus, tuod dala kita kung ano mga protocol, kaya di man ito makuri dun pagsunod. Di man ini mabugat kapag sharing leton mask, okay lang, at least safe kita. Wala, di pa manggod kita ko hindi 100%. Bisan pa ito sila nga 200 na ito ko hindi pa basta delikado. Dili kita matagya. Dili ito makukuha ng skate, dili kita makakatigo kay ito ba, di ka nga abroad. Di madamo na naman. Tudog ko di mawara. Karahay man lang, di ba di makuri? Tudog ko di mawara na good. Pero so ganitong iba, kung may eda na pabor, may dagod liwat diri pabor hini nga mandato harason haton iba nga diri hiran nakakaginhawan maupay ngan nakakaulang daw ang face mask haira adlaw-adlaw nga panginabuhi. Pabor ako ma'am, kay nakakakuan man lang ni sa gabal hitan waray naman ito ma'am kuan, waray naman ini nga COVID ma'am. Madugay naman ako nag-dispatcher din niyo, waray man iton. So gusto mo natanggalon? Kayo ugad ma'am, kaya mas mo pa din nakakaulang hae mo. Kaya waray man liyo talaga COVID nga. Kaya pera na ako din tigang pag-lockdown, wala pa makitok dokti, pera ng katao din ginalo-bilo ko. Pero kung ang mga local government na maliwat atong pagpakianhan, in pabor naman tanan hiningagin papatuman ni Presidente Duterte, labi na gud nga diri tagyaan tungod nga bisan ano nga oras, in pwede otro magkaada COVID-19 outbreak, labi pa nga may eda pa ni bag-o nga variant nga ginbabantayan. Sara May Archaga, Arangkada Balita. Nanawagan naman ang Tacloban LGU ang mga negosyante din niya syudad nga imbis nga igpabili nitong paggamit ang QR code scanning, mas makakaupay kung ipatuman nala itong pagpakitan vaccination card hapag sulod itong mga establishmento. Ari itong report ni Jay Barion.
Imbes QR code scanning lugod vaccination cards na iton kinahanglan aruon han mga mulupyo nga sindo masulod han mga establishmento ha syudad han Tacloban. Inito naging unod han panawagan han mga negosyante han syudad nga igundang naan paggamit han QR code. Sumalahan direktor han Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce ngan kapitan han Barangay 41 Tacloban nga Honorable Kulay Go nagtutuhira nga mga negosyante nga diri na kinahanglan pa igpresentar ang QR code tungod nga ang panuyuan man hiniin para ha contact tracing. Tungod ini, ira igin panawagan kan Tacloban City Mayor Alfred Romualdez nga tanggalon na ang QR code scanning lugod i-require na mga masakob ha mga establishmento o mga mall ang vaccination cards ng ID. Halo hini sumalakan go, mas damo daw nga mga tao mas maaghat nga magpabakuna kontra COVID-19. Jay Barion, Arangkada Balita. Ginadmitar naman ang Department of Public Works and Highways Tacloban City District Engineering Office nga dako nga ayat para opisina ang pagbuhat iton road widening nga mga kakalsadahan iton syudad. Panguna magud nga problema am iton pagsunod ang road right of way. Ariton report ni Sylvia Abadingo. Dako nga ayat ang DPWH Tacloban City Engineering Office ang pagdumarahin widening ha mga city road pero igin sumat naman ang nasabing opisina nga kaudgan nga mga kalsada syudad in napapahaluag na nira. Aminado manggod ang TCDO nga kinukuryan hira pagpatuman han widening ha mga city roads tungod ang road right of way. Amor diri kami nakaka-widen kay direct right of way. So depende lang ito mga mulok yun da kung gusto nila ma-improve Tacloban. Kada tuig ginpoproponer ang TCDO ang widening program ang mga residente manggod ang siyahan nga naapektuhan kung nagpapatuman itong road widening sanglit igin tutubyan itong desisyon na ira kung naruruyag ba mga ini nga umuro sa andalan na era natutunguran. Kung maruruyag ira itong gusto nila i-improve Tacloban, it's up to itong mga residente da kay iyo po namon it proposal for the future years namon din na Tacloban. Mas bintaha man good kung ipapatuman ang road widening hangatanan ng mga major road o city road para malikayan ang bugi o takalsada nga magmamatulanoy pa ang biyahe mahitungod nga nalilikayan na ang paguruot kung naka 4 lane na nga tanan nga kakalsadahan ng syudad. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Masunod! 19 nga mga bungtungan syudad na sinirangan Visayas, ASF free na! Bantayi ang katukiban na pagbalikan. Arangkada Balita. Nga pagbalik naman ito na aton mga balita, labot na itong vaccination rollout kontra COVID-19 inpadayon naman gihapon nga ginpapahunob itong City Health Office ang pambabakuna kontra tipdas sa polio ngan diphtheria mga kabataan. Ariton report ni Sara May Artiaga. Labot lamang good na nagpapadayon nga pambabakuna kontra COVID-19 din niya syudad ng Tacloban na arangkada gihapon niya na ang pambabakuna kontra tipdas, polio nga diphtheria para ngadtuhan mga kabataan. Kasumpay hini tungod nga ada naman low risk kontra COVID-19 iton bugos nga syudad ng Tacloban, ginaagat na yan ni Dr. Gloria Fabregas tagmangulon Tacloban City Health Office at dun mga nanay nga dadun na pinakaharani nga health center and ira mga anak agud mapabakunahan na kontra hini nga sakit nga napanuyo nagihapon nga mataganin kadugangan nga proteksyon at dun mga kabataan kontrahan magkadurdilain liwat nga mga sakit. Tuloy-tuloy lang po tayo in terms of other diseases of public health importance. Marami pong measles is also another disease na talagang kailangan ay tumaas yung ating mga bakuna sa ating mga bata because measles and German measles talagang malaki yung komplikasyon kung ikaw ay hindi bakuna. Ginkakabarakan manggod iton buhatan panlawas nga mautroan na hitabo didahan tuig 2019 diin nagkaada measles outbreak habugos nga sinerangan Visayas ngan tungod liwat aton panhitabo damo nga mga nanay iton voluntaryo nga nagbisita era opisina agud manginsayod ngan magpabakuna. Yan nga ada na alert level 1 itong Tacloban
O sa ini nga pambabakuna para sa mga kabataan itong ginpapaningkamutan yanahan WHO nga mahibalik labi na nga diri naman sugad kahit taas o kadamo adton mga naduduktanhan COVID-19. Samtang ginklaro na maliwat ni Fabregas nga tungod nga nasasagi po pa yan aton mga vaccinators hapadayon nga COVID-19 vaccination rollout din sa syudad, diri naman daw makakagdumarahin house-to-house vaccination an ira opisina. Lugod ginaaghat aton mga kag-anak nga pumakadto laha pinakaharani nga health center, labi pa nga adlaw-adlaw na gud gihapon iton pambabakuna hiniya na. Available ang lahat ng ating bakuna sa ating mga district health centers at everywhere. Sa iba, alam niyo po ang aming ginagawa ngayon is not every day is immunization day. Kung nandyan ka na, bakunahan na. Sarah May Archaga, Arangkada Balita. Mas dumamo pa yan na itong mga lugar din ni Rion 8 nga talwas na hiton hulgan African Swine Fever kun ASF. Basa itong pinakabago nga datos sa Department of Agriculture, 19 na nga mga bungtungan syudad ang makukonsidera nga ASF-free. At itong report ni Sylvia Abadingo. Diri maubos sa 19 nga mga bungtungan syudad, han sinirangan Visayas nga gindeklara kumo African Swine Fever kun ASF-free kataliwan lang haros tuig nga pakikigbisog. Han animal disease sumaletong Department of Agriculture. Kataliwan magdeklara nga ASF-free ang nabuyog Leyte. Hadton nakalabay nga tuig ng Ormoc City naglabay laliwat nga bulan. Kadugangan pa nga 17 nga mga lugar. Hariyon na nahilaki palistahan. Hanira local government nga napaundang ang pagsarangan sa baboy. Ang mga lugar amon Bungton Javier, MacArthur, Mayorga, Burawin, Dulag, Carigara, Leyte, Palo, ngan Baybay City, Leyte, Giwan, San Policarpo, Dolores, Oras, Balangiga, Llorente, ngan Baydulo nga Eastern Samar, ngan Lope de Vega, Northern Samar. Hininga bulan, 19 nga mga lugar ang kumarawatin pag-upgrade. Hanira estado tikang hapula nga to pink zone sa probinsyan Biliran. Nagpapabili naman nga ASF-free ngan waray may nahi-report nga kaso in ASF. Ha deklarasyon ng mga lugar nga ginkategorya kumo ASF pink zone tika nga red zone kundi an base a color coding scheme. Ang pink zone nagsiserbe nga buffer. Din an ASF in waray na pero hiran nga infected zone. Samtang para ma-revitalize ang hog industry ang Department of Agriculture inanguna an Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion kun Inspire Program. Hailaruman swine sentinel components ang DA inaghatang in sentinel piglets sa mga apektado nga mga bungto para makagtika nga nyara swine production activities sa rehiyon. Hadiri palaluwat maiha, nagtubyan hi Agriculture Secretary William Dar hin 11.8 million pesos. Hailaruman inspired funds nga 5 nga mga apektado nga probinsya rehiyon. Hapondo inlakip na ang dispersal han 1,080 nga mga pasi ngan 2,160 ka sako in feeds nga gintubyan ha probinsya nga ASF affected beneficiaries. Han nagagi nga tuig ang pagkaden animal outbreak. Inumabot 11,272 uninfected nga mga baboy nga ginpanmatay nga umabot liwata 2,852 nga mga magbababoy tika nga 65 nga mga bungtungan syudad ang gindeklara nga red zones. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Napamatian na ni Mayor Alfred Romualdez itong mga ungarahan mga residente itong pabayad norte nga dapit ang Tacloban. Piraha mga gindang halahaiya nga mga problema amo ito may nakalabutan na basura ng sugadman itong supply ng tubig. At itong report ni Jay Barion. Inauhag ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez sa mga residente ng norte ng Tacloban nga ayaw igawas nga tuhaligin ang kalasada ang basura kung diri pa oras o adlawhan garbage collection ha ira lugar. Initong ginpahayag ni Mayor Romualdez sa mga residente ng maong nga dapit kasumpay ha isyuhan pagtagabasura nga usahay magsarang hadalan tungod nga ginuhunot-hunot han mga layaw nga kaayaman resulta nga makabaho ini. Ha isyu naman handanay diri natutuman nga talaan ha pagkuwahan mga basura iginpahayag ni Engineer Leo Parado, Manguluhan City General Services Office ngay napaghimang rawanhan mga garbage collection contractors nga istrikto nga pagtumanon an adlawhan oras han pangolekta. Ngani usalahini mga napagisgutan hagin buhat nga meeting ni Mayor Alfred Romualdez kaupo ang mga manguluhan magkalain-lain nga mga departamentohan syudad para tagan hin direkta nga kabatuna ng mga pamakyan ha isyuhan mga tagapabahay han Jimmy Kapuso Village, SOS Village ngan UN Habitat Village. Gintaga na gihapon hin kabatunan han alkalde an isyu o problema
problema sa seguridad. Hanasabi nga dapit tungod han sunod-sunod nga kriminalidad nga natatabo ha lugar, ipinagyan mahugot nga sumpayan han LGU ha mga otoridad. Diri tutugutan ang hinuman nga individual nga diri mismo tagadidahin nga lugar. Labot-la ginkarukayakan ang gihapon han mga gintutuinan kung paunanon nira susulbaron ang hastay na padayon na gihapon nga problema han supply han pagtagatubig. Diin kinahanglan pa humatag ang tao hintag 1,200 pesos nga magsiserbi naman nga connection fee. Pero yan na maabot nila 100 pesos ang kada bulan nga pagbabayaran sulod sa katuig hadton mga konsumidor. Jay Barion, Arangkada Balita. Pumapangandama naman na posible nga pakasulod iton avian flu inaghimo na mga restriksyon kontra hini nga sakit ang Southern Leyte Provincial Government. Ining kataliwan nga makahipatik in pera nga mga kaso dito sa Luzon. Aditong report ni Sylvia Abadingo. Inkumpirmahan Bureau of Animal Industry nga may da na determinarhin bird flu type A subtype H5N1 ha mga pato habaliwag Bulacan ngan Candaba, Pampanga sugad man ang quail farm Candaba ngan Mexico ha Pampanga. Saglit kasumpay hini nga pakasulod na Pilipinas ang bird flu, indayo naman nga naglatag ang provincial government ang Southern Leyte hin regulasyon na pagsulod han nga talan nga poultry product ngan poultry related na nasabi nga probinsya para liwat maproteheran ang local industry kasunod hand detection and avian influenza pera nga mga lugar ha Luzon. Haigin palusad nga executive order didalahan Lunes ni Southern Leyte Governor Damian Mercado nga naggahin inihin 45 kadlaw nga temporaryo nga pagban han nga tanan nga masulod a era probinsya nga live poultry tika nga mainland Luzon. Pero ha EO ingin tutugutan naman nga makasulod ang live poultry ang tika nga Mindanao basta may dala inigpapakita nga shipment nga nakabutang nga waray kaso hin avian influenza infection. An avian influenza inusa nga highly contagious viral disease nga kausan flu virus nga nakakaapekto sa manok, pabo, itik, mga minayuyo balay ang tinatawag nga erapet nga nan wild birds. Sulod ha EO ni Mercado ang pagbutang hin magbabantay haliluan ports kumuusala mga in-report parahan mga poultry ha probinsya ngan magawas luwat ini pinaagihan pag-agi habungtuhan silago adton mga nagdadarahin poultry nga iba pa nga mga poultry products inobligado nga magpakitan veterinary health certificate nga gin-issue tika nga farm, shipping permit, livestock handler certificate of registration, ngan disinfection certificate, tika nga farm source quarantine entry ngan exit points. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Igin pailarom na paghagid ang Department of Tourism ang pera nga mga tourism frontliners sa Basay Samar kumo kaparte itong mga pitada hinahili na nga pagbalik ang turismo na sabi nga lugar. Labi na ito naging papara nga Basay Golden River Cruise. At itong report ni Sarah May Archaga. Igin pa ilarom haduha kaadlaw nga paghag-id han Department of Tourism kun DOT and maabot 29 nga mga individual tikang kaunom nga mga barangay han Basay Samar para han Filipino Brand of Service Excellence kun FBSE kumo pangandaman para han Basay Golden River Cruise. An FBS manggo din sa nga programa nga gindisenyo han DOT Office of Industry Manpower Development agud ipakitan positibo nga aspeto han mga Pilipino nga maupay makiangay ha ibang nga tawo. Samtang nabaroan naman nga suludan 29 nga mga partisipante, 18 dinhin mga kababayinan, ngan 11 naman aton mga kalalakinan nga nagtikang ha Del Pilar, Magallanes, Burgos, Binungtuan, Basyao ngan Girang, Basay Samar, nga amo naman ang natulok nga mga lugar para han River Cruise Community Immersion Stops. Ang River Cruise program inanunuyo nga ma-develop ngan may pakilala ang mga produkto han lugar ngan maiparayaw ha mga turista agon makabulig nga pag-promote han economic development han mao nga komunidad. Sulod naman na duha kaadlaw nga training gintutduan ang mga partisipante han 7Ms han Filipino values sugad han makamaylikha, makatao, makakalikasan, makabansa, masayahin, may bayanihan at may pag-asa. Ha culmination naman han mao nga training igin pasabot ni DOT Regional Director Karina Chopez ha mga partisipante nga kun igpapabilin ang maupay nga pagtagad han mga turista dako ini an may bubulig agud bumalik pag-urusa itong turismo nga ekonomiya han usa nga lugar
Diin may papakilala pa personal ang mga produkto nga gawihan mga mulupyo nga pwede igparayaw habugos nga kalibutan. Igin pahinumdum pa naman ang mga opisyal nga ang river cruise in Alinsugad gihapon ha iba nga mga tourism experience. Diin din igwa-welcome atun mga bisita ha kalugaringon komunidad, igpapaangbit ang simple nga panginabuhi a panuyo nga maka-experience gihapon atun mga bisitahan panginabuhi atun mga aada ha probinsya. Sara May Archaga, Arangkada Balita. Arangkada Police Report. Bumalik na hapoder ang gobyerno anupat nga mga miyembro ng terorista nga grupo ang Northern Samar pinaagi han pag-surrender itong ira kalugaringon ngan sagadmanan maging kakaptan nga mga armas. Aditon report ni Dan Kerkerkes. Nagsurrender anupat nga miyembro han communist terrorist group kakulop nga adlaw pinaagihan paningkamot han 1st Northern Samar Provincial Mobile Force Company, Northern Samar Police Provincial Office ngan 43rd Infantry Battalion Infantry Division han Philippine Army didto ha barangay Magsaysay, Lope de Vega, Northern Samar. Ang mga nagsurrender ang ginkilala kanda alias Bullet o Victor, 25 anyos, ngan iya gintubyan ang usa nga caliber .45 pistol nga may daduwa nga magazine ngan 7 nga bala, duwa nga anti-personnel mines, duwa nga 50 metros nga detonating cord nga may electric blasting cap, tulong nga MK2 fragmentation grenade nga 70 nga bala hinkanan caliber .56. Hi alias Warlen o Alo, 47 anyos, ngan iya naman gintubyan ang usa nga caliber 9mm pistol. Ani katulong nga nagsurrender in ginkilala kan alias Ricky o Rocky, 31 anyos, ngan iya gintubyan ang usa nga caliber 45 pistol nga may danapulong nga magazine, ngan hi alias JR, 20 anyos, ngan iya naman gintubyan ang usa nga caliber .38. Ang mga nasabi nga nagsurrender inaadaya na kustodiya han 43rd Infantry Battalion. Dunkirk Rikyaz, Arangkada Balita. Arangkada Weather Update. Arangkada Weather Update. Samtang ato naman ibaruan iton lakat anaton panahon ni pinaging 24-hour public weather forecast tikang pag-asa. Magkakamiaden urog nga madampog nga kalangitan nga may detsansan mahining nga mga pag-uran ang Cordillera Administrative Region nga sugadman itong Cagayan Valley. Inimay tungod itong epekto northeasterly surface wind flow nga nakakaapekto yan ha Northern Luzon. May tungod lagi hapon inin magkakamiaden usahe nga madampog nga kalangitan nga may danman mga puro-puro nga mahining nga pag-uran itong Ilocos Region. Samtang ang Metro Manila nga di ba pa nga dapitan na so din magkakamiaden usahe nga madampog nga kalangitan. Labot na itong mga puro-puro nga mga pag-uran o usahe nga pagdulugdog ng kikilata. Inin may tungod itong epekto ng easterlies ngan presensya naman han mga localized thunderstorms. Haton provincial forecast magkakamiada hinusahay lang nga madampog nga kalangitan nga may datsansen mga puro-puro nga mga pag-uran an probinsya ton Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar, Samar ngan Biliran. Hapang kabugusan nagbumula yung temperatura tikang 25 nga da 34 degrees centigrado. Dini naman na syudad ng Tacloban, padangin kita nga magkakamiadan usay nga madampog nga kalangitan nga may dalagyapon tsansain mga puro-puro nga pag-uran. Nga babanabanahan pag-asa nga magpapabilin ini nga kaimtang iton panahon tubtub nga neton Martes nga adlaw. Hapag kina nagmumulay naton temperatura tikang 26 nga da 32 degrees centigrado. Ganamad to ang naging kabugusan na naton mga notisya yan ng oras para naman iton kadugangan nga may impormasyon ng mga balita bisitahan niyo ang Facebook pages ng FMR ng PRTV Tacloban. Pwede gyapon i-download na natin FMR app pinaagi naman itong Google Play Store. Para itong mga nagkikita naman na YouTube, available na gihapon itong PRTV News Tacloban. I-search lang ito, i-like, mag-subscribe ngan sagadman, i-click na natin notification bell para kung maging updated na natin pinakabag-o nga mga post. Nga nangaran naman itong bugos ng puweras ng PRTV News Team, ako naman ni Noel Yogoy, na mga salamat ngan mga pingatak na haiyong nga tanan.
Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 5 Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 5 Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada 5